Samantala, pinaka-napuruhan sa bagsik ng bagyong Odette ang mga lalawigan sa Ilagang Luzon. Kabilang rito ang Batanes kung saan naglandfall ang bagyo noong Sabado. Darito ang report. Mga punong nagsitumbahan, mga bahay at istrukturang nasira. Hindi inakala ng mga taga-Batanes na ang lalawigang sanay ng daanan ng mga bagyo yuyuko sa pagtama ng bagyong Odette nitong Sabado. Ito na raw ang pinakamabagsik na bagyong dumaan sa Batanes sa loob ng 2 dekada. Sa Tuba, Benguet naman, pahirapan ang pagbiyahe sa ilang bahagi ng Quezon Road dahil sa pagguho ng lupa. Problema rin ang halos di maaninag dadaan dahil sa kapal ng hamog at ulan. Mabuti at walang naiulat na nasaktan. Patuloy namang nakabantay ang mga taga-Office of Civil Defense Cordillera at isa sa mga tinututukan ng posibleng pag-apaw ng City Camp Lagoon. Dahil din sa bagyong Odette, gumuho ang ilang bahay at nawasak ang ilang fish cage sa Barangay Pantok sa Narvacan, Ilocos Sur. Sa Pagudpud, Ilocos Norte, winasak ng mga alon ng seawall sa kasagsagan ng bagyo. Muntik ng madamay at pinangangambahang tuluyang bumigay ang pader ng Pagudpud National High School. Sa Barangay Pasaleng, problema rin ang landslide. Under state of calamity na buong Ilocos Norte dahil sa bagyong Odette na nag-iwan ng 2 patay at mahigit 20 milyong pisong pinsala sa agrikultura dahil sa mga nasirang palayan sa 11 bayan. Agad naman naghatid ng tulong ang GMA Kapuso Foundation. Aksyon agad, biglang meron GMA Kapuso Foundation na nagpunta. Kami po nagpapasalamat sa tulong. Para sa saksi, Steve Dailisa, nag-uulat.